Dismayado ang isa sa mga complainant sa mga reklamong ibinasura ng Office of the Ombudsman laban kay dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Benjamin Ledesma Jr. Si Margot Gonzalez sa balita. Binasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, plunder at grave misconduct laban kay dating Finance Secretary na ngayon is Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, walang sapat na batayan para tuluyang kasuhan ng dalawa kaugnay ng 60 billion peso fund transfer mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Ang complainant na si Atty. Rodel Taton nagpahayag ng pagkadismaya. Anya wala pa silang natatanggap na kopya ng resolusyon at nalaman lamang nitong dismissal order mula sa mga balita sa social media. Ayon pa kay Taton, nakakalungkot na ito ang naging desisyon ng Ombudsman kaugnay ng bilyon-bilyong pondo na hindi napakinabangan ng mga miyembro ng state insurer. I think this is a sad day also for accountability and trust in the processes in the government. Out of the three main purposes of PhilHealth, dito na napunta ang pera galing sa PhilHealth members and sa PhilHealth mismo para doon sa mga unappropriated, unprogrammed, and insertion types of allocations, which we think and believe that this is contrary to not only public service but a clear violation of the law. Nakapagtataka para kay Taton ang mabilis na pagpapalabas ng Ombudsman ng desisyon na sa tingin niya ay hindi naging patas. We think that this action is quite unfair and also a quick dismissal without going into the entire merits and conducting the investigation in full. I think we are leaving some of the items unseen, untouched, and maybe undiscovered yet. Pinag-iisipan na ngayon ng kanilang kampo kung maghain ng motion for reconsideration o muling isasampang reklamo kasamang iba pang mga abogado at doktor. Gate niya, mayroong pananagutan sina Recto at Ledesma sa fund transfer. Kabaliktaran sa katwiran na walang violation dahil naibalik naman ang pera sa PhilHealth. Criminal liability exists, no? So as a public servant, and you have the duty to hold the funds in an honest and efficient way, but you did not do your duty as person entrusted with the funds of the government. So pwede bang gawin na lang natin lahat lagi na wala namang personal interest dito na involved? Una nang sinabi ni Recto na ang fund transfer ay ginawa in good faith at ayon sa batas, ngunit pinalagan ito ni Taton. Ang good faith dito ay hindi pwedeng gamitin para mawala ang mga violation ng special laws, halimbawa yung universal health care. And we raise concerns that the legal opinions relied upon by the respondents are really ambiguous, no, and that there was a misrepresentation actually in some of their responses, no. So and we have to remember that while there was a statement, like even in the Supreme Court, that there was good faith, but remember that the criminal liability and criminal questions were not raised in the Supreme Court of the Philippines. Samantalang nilinaw naman ni dating PhilHealth Independent Director Dr. Tony Layatson na ang ibinasurang mga reklamo laban kina Recto at Ledesma ay hiwalay sa mga inahain niyang reklamo noong buwan ng Mayo. Gayet ni Layatson, ang mga isinampa niyang plunder at graft laban sa mga nabanggit na opisyal ay dapat dinggin at hatulan ng hiwalay ng Ombudsman. Sa kabila niya, negatibo ang naging pahayag ni Layatson sa inilabas na desisyon at naniniwala itong hindi na ginagampanan ng Ombudsman ang kanilang mandato. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Hindi humarap si dating Congressman Mike Defensor sa ipinadalang subpoena ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng aligasyon ng umano'y panunuhol sa tinaguriang Brave 18 na mga testigo sa controversial na maleta delivery scandal. Si Cherry Light sa report. Sa halip na si Defensor, ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang nagtungo sa NBI Special Action Unit.
upang magsumiti ng formal na tugon sa subpina. Ito ay kaugnay sa pahayag ng isang bagong testigo na nagsabing nag-alok umano ang dating kongresista ng tig 5 milyong pisong suhol sa bawat miyembro ng tinaguriang Brave 18. Ayon kay Topacio, hindi na dumalo si Defensor dahil naniniwala silang bahagi lamang ito ng umano'y pattern of harassment ng NBI laban sa kanyang kliyente. Tinawag din ni Topacio na puppet ng Malacanang si NBI Director Melvin Matibag at iginiit na layunin umano ng mga hakbang na ito na guluhin ang umiiral na investigasyon. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Defensor ang mga paratang at iginiit na walang sapat na batayan ang aligasyon laban sa dating kongresista. Hindi po dito sa NBI ang komprontasyon na yon, sapagkat ang NBI not only is it not a court or a prosecution office, alam naman natin ang bias ng leadership ng NBI ngayon. Kaya kalukuhan po ito. This is a sarsuela, drama lang po ito. Matapos ang pagharap ni Topacio, hiniling umano nito sa mga investigador na itigil na ang paulit-ulit na pagpapadala ng sabina sa kanyang kliyente. Iginit din ng abogado na dapat idaan ang usapin sa tamang proseso sa pamamagitan ng piskalya kung saan maaring magpalabas ng sabina para sa pagsusumite ng counter affidavit at kung may sapat na basihan ay magsampa ng kaukulang reklamong kriminal. Samantala, sinabi rin ni Topacio na pinag-aaralan na nila ang posibilidad na magsampa ng reklamo laban kay Matibag kung magpapatuloy umano ang anyay hindi makatarungang pag-target sa dating kongresista. Yung harassment, marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan at tignan po natin. Wala namang naging komento si Matibag sa mga akusasyon ng kampo ni Defensor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News.